Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Katunying, yung best friend ni First Lady Liza Raneta Marcos. Okay? Yung kumalat na video, I love you, Tonying. So, alam naman natin ang nangyari. Itong si Atty. Vic Rodriguez, yung librong nilaunch niya kamakailan, ang sentro doon, yung si First Lady, kung paano niya pinahirapan ang buhay ni Atty. Vic nung nasa Malacanang pa ito. At ang ginamit niyang mga vloggers, klaro, ginamit ni First Lady, ginamit niyang vloggers para siraan ang pagkatao ni Atty. Vic, itong si Katunying at itong si Thinking Pinoy. Okay, may napanood akong vlog ni Katunying na bigla niyang pinuri ang pagkatao ni Atty. Vic. Tingnan ha? Is this real? Pakinggan natin ito pati yung libro ni Atty. Vic, na bilib si Katunying magaling yung author, sabi niya. At gusto niyang magkaroon ng kopya ng libro. At then later on, pinuri niya ang pagkatao ni Atty. Vic. Sige, pakinggan muna natin si Katunying bago ako magbigay ng reaksyon. Di konti. Pero ganun pa man, ay gusto pa rin po nating makakuha ng isang kopya. Atty. Vic Rodriguez, bigay naman. Bigay naman. Bigay naman. Ang kwento nga po nila, ang nababasa ko dun sa post ni Malutikia ng Publicus Asia. Kundo po, sold out na daw po yung libro Matindi, no? Sold out. Di kainam. Yun ang maganda. Meron pong mga bumibili ng librong ito. Okay? Ang tanong ko lang, mga kababayan, ako, uulitin ko magdi-disclaimer po ako dito, hindi ko pa po nababasa yung libro and I am excited to have a copy. Atty. Vic Rodriguez, the Kenemen. Alam niyo, in fairness kay Atty. Vic Rodriguez, yes, we may disagree on a lot of things, pero tingin ko ang taong ito ay isang maginoong tao. Magino. Isang okasyon, ewan ko kung naikwento ko na sa inyo minsan, na parang dinner event po yun. Nakita ko po siya. Of course, hindi naman niya iaabot yung kamay niya para kamayan niya ako pag nakita kami. Siyempre, ako po ang lumapit sa kanya at nakipagkamay po ako sa kanya because I think that's part of life. Siya po ay opisyal ng gobyerno, siya po ay public figure, ako po ay hindi opisyal ng gobyerno pero maituturing hindi public figure, but I extended my hand. Inabot naman po niya and that's it. We took we took pictures together, kasama po yung may bahay ko at yung iba pang mga kaibigan. Tingin ko po si Atty. Vic Rodriguez mula't-mula pa ay isa pong maginoong tao. Okay. Well, let's give it to him. Ano po? Hindi ko po siya kilala until dumating po yung pagkakataon. Remember po nung October or November 2021. Okay. So, yun coming from Katunying, maginoong tao si Atty. Vic Rodriguez. Salamat naman, Katunying. Ngayon mo lang na-realize. Nakalimutan na ba ni Katunying yung mga pinagsasabi niya nung sinisiraan nila si Atty. Vic? Ako, tandang-tanda ko pa yung ito si Katunying ang
Unang nagbalita na may tatanggalin na cabinet member, isang abogado. Ganon pa siya. Yung pala, wala na. Dikit na siya kay First Lady Araneta Marcos. Tapos, ano pa yun? Dami nang lumabas na, no, yung si Katunying pang unang nagbalita, yung kay Chet Pastrana, yung Philippine Ports Authority na appointed na head ng PPA. Ito pala, si Mr. Chet Pastrana, naisulat sa libro ni Atty. Vic, ito, nabasa ko. Siya ang logistics man nung kampanyahan, diba, buong Pilipinas. You have to travel, you have to move people, equipments, and everything. Lahat sa pag-transport, everything, si Pastrana ang in charge. Kaya nung nanalo na ang presidente at si Atty. Vic ang executive secretary, ayan, na-recommend niya si Mr. Pastrana na maging Philippine Ports Authority head dahil yun napatunayan na yung kanyang galing pagdating sa ganyan. Nako, biglang lumabas ng balita na conflict of interest daw. Ano pa, magkapatid daw ang asawa ni Pastrana at saka ni Atty. Vic. Sinong nagpakalat ng mga ganong balita? Si Katunying. At ako, naniwala noon kay Katunying. May vlog ako noon na pinakapalpak na appointment ni BBM yung Pastrana na yun dahil conflict of interest daw eh. Yung pala kasinungalingan yon. Kasinungalingan. Ayaw lang. Ayaw ng powers that be, alam nyo na. Ayaw yung enemy ni Atty. Vic sa palasyo. Yung ayaw ng good governance. Ayaw niya kay Pastrana. May gusto nilang ipalit. Kaya siniraan nila si Pastrana, siniraan si Atty. Vic. So ultimately, hindi na-appoint si Mr. Pastrana. Ngayon, nakausap ko mismo si Atty. Vic, personal. Sabi ni Atty. Vic, walang relasyon whatsoever. Yung wife ni Atty. Vic at wife ni Pastrana, hindi talaga magkakilala. Bakit sinabi ni Katunying na magkapatid? Ayun, paninira. Ano pa yung mga ibang paninira? Yung mga billions of pesos na kinulimbat, kinurakot ni Atty. Vic plus many others. So, yun po ang papel ni ayun pa, alala ko yung appointment ni Atty. Vic na ano ba yun, as chief of staff. Mga ito, hindi pa na ipapublish sa official gazette, hindi pa na tapos biglang nagkaroon ng kopya si Katunying at saka si Thinking Pinoy. Kaya yun, ang reklamo noon, bakit ang mga sensitive documents sa palasyo na ibibigay sa mga vloggers? Yun ang reklamo noon eh. Ito na, dahil konektado si Katunying at saka kay First Lady. Love you, Tunying! So ito ngayon, biglang bumait si Katunying, maginoong tao si Atty. Vic. Totoo. Maginoong tao, kaya ito, inamahal siya ng taong bayan at ngayon, best seller na yung kanyang libro, ang daming gustong. So by the way, may napili na yung, di ba, may ipinapakita akong cell number doon, may napili na po yung aking manager ng ating YouTube channel. Nakapili na siya ng 10. Papadalhan na lang namin kayo ng pera. Basta importante, meron kayong GCash number. So, salamat sa mga nanonood
sa ating mga vlogs. Ulitin ko, for charity itong ating income. Sa awa ng Diyos, may pension ako. Sufficient na yan para sa aming mag-asawa. Kaya ang income natin dito, sa panunod ninyo, nagkakaroon tayo ng income, yan. Nakakapagbigay ako ng konting tulong. So ito, yung mga subscribers ko na gustong-gustong makakuha ng libro, walang pambili yan, magpapadala kami. Ngayon pong katapusan ng July, susweldo tayo sa YouTube, yan, magpapadala na kami. Hintayin nyo lang yung aming ipadala, basta napili kayo ng aking manager. Yung number na tinexan nyo, yun ang manager. Ako lang tagsalita. Then ano pa, yung income natin, sisimulan na natin ang water system project sa Talandig Tribe sa Tent City. Estimated 300,000 pesos ang magagastos. Malaking amount, but no problem. God will provide. Basta tuloy-tuloy lang ang inyong panonood sa ating mga vlog, lalo na yung hindi kayo mag-skip ng ads yun. Indirectly nakakatulong kayo sa mga kapuspalad nating kapatid, ang mga Talandig Tribe sa Bukidnon.